Good day po. Sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Ang daming tinatabas ng bayaw ko. Talagang buhay farmers. Ganyan po, kasama lahat. Para ka na rin nag-exercise sa trabaho, sa pagod. Ganun yun. Ang kasipagan talaga sa buhay ay kailangan ng bawat Pilipino. Kahit nino man. Malakas na lumabong yung kasukalan. Kaya kailangan wag nating ayaang tumaas at titigas ang tangkay ng damo para hindi mahirap trabahuin. Kayang-kaya pa ng tansi. Wala, yung bayaw ko lang talagang nagtatrabaho dyan. Minsan tinutulungan ni Lucky. Hindi naman alam ni Lucky na gumamit pa ng grass cutter. Pero kung napanood nyo po yung unang video namin na parang basal pa yan. Basal, yung parang virgin pa, ganun. Napaka-sukal talaga, parang gubat. Pero ngayon yan, medyo bata pa yung damo kaya madali lang tabasin. Sa tansi, kayang-kaya. Marami pong salamat sa mga taga-subaybay natin sa ating manukan. Na pala, nakahiwalay na yung mga breeders natin, mga future breeders, at iniba na ang pagkain. Kailangan i-boost natin ng konti ang kanilang katawan, palusugin natin, kaya para magkaroon sila ng lakas na mag-ipon ng itlog sa kanilang katawan. Yan, pinapakain ng bumili yung bayaw ko egg layer na, chicken egg layer, hindi yung duck layer. Yung iba pinapakain nila duck layer kasi ang digestive system ng duck iba sa manok, kasi yun kahit shell ng suso na da-digest ng mga ng mga duck mga bibi. Marami-rami na rin yung natabas niya. Pero kung nandyan ako, ay nako, kahit hindi magtrabaho yung bayaw ko, yan, tulong-tulong lang. Masipag talaga ako sa paglilinis. Tsaka yung bayaw ko, yan yan ang ating ngayon, bagong pitch ng mga future breeder natin, 2 sako. Ano ba yung isa? Hindi ko mabasa. Yung isa talaga chicken layer. Yan, ewan ko kung magkano yan. Niniram ko lang sa pinsan ko yung niremit ko dyan. Dakal salamat kaya kadi Len, kaya para mo kung pangat 2,000. Yan, nanghiram lang tayo. Kasi kung narinig nyo sa last video natin, sabi ni Junior sa anak ko, wala na raw pera yung tatay mo, sabi niya sa anak ko. Yan, kaya nanghiram tayo sa pinsan ko. Kay Len, maraming salamat di. Ayan, may bago ng feeds. Yan na ang ipapakain niya. Ibubus natin, kaya puro ang ipapakain niya sa mga future breeders natin. Yan 50 kilogram yan bawat isang sako. Siguro may halaga rin yan. Guaranteed, hindi bababa ng mga 3.5 yun. Yung 2 sako na yun. Ayan na sila, yung mga future breeder natin, puro ng, at saka tuyo na yung pinapakain, hindi na inahaluan ng darak o Minsan bibigyan din nila ng asola. Kasi ang asola, rin niya sa manok masustansya po. Alam naman natin ang kakayahan ng asola sa pag-aalaga ng manok. Lahat na nagmamanok, alam nila yun. Kaya at least natututo tayo mga kaagapay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating manukan. Miss ko na talaga mangitlog, hindi ko na mahintay yung pangingitlog nila. Magsi 7 months na sa 29. Sabi nila 6 months lang mangingitlog na yung manok Ewan ko lang baka hindi naman siguro kulang sa alaga.
Pero nakadayat po yung mga manok niya mula pagkasisiw, hindi naman namin sila pinapataba. Pero ngayon binubos ng bayaw ko ang kanilang katawan. Tapos titingnan niya kung anong improvement ng baka balang araw-araw tinitingnan niya kung gumaganda yung pangangatawan nila. Yan muna ang ating gagawin sa mga future breeder natin. Ang pagpapala ng Panginoon palagi naman nasa atin eh. Guarantee po yan. Yun o, nag-i-enjoy sila. Tahimik sila. Mangitlog na kasi kayo, guys. Talagang nainit na sa pangingitlog ng manok. Kaya lang yung mga rooster natin, kaedad nila, kasi ang rooster ang naririnig ko 8 months, 9 months bago sila magkasta ng talagang ano eh. Pero sa 8 months daw eh. So far so good. Pero marami pa rin nasa labas. Kumbaga pinili lang ng bayo ko yung ano, yung mga yan sa loob. Hindi na pinapalabas yan. Pero sa labas marami pa tayong manok. Ganun pa man po. Sa susunod, hanggang sa susunod. Bye for now. Maraming salamat po.